Update po tayo sa Bagyong Inday at sa Habagat. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at magandang umaga po sa lahat na ating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung Bagyong Inday at ano po yung epekto ngayon dito sa ating bansa? Rapi, sa ngayon yung tinatayang mata ng bagyong si Inday ay nasa dagat pa rin. No? At kaninang alas 10 ng umaga, ito ngay nasa layong 570 km silangan ng Itbay at Batanes. Typhoon category ito at inaasahan natin na mananatiling nasa ganitong kategorya hanggang tuloy ngang lumabas ng Philippine Air Responsibility bukas ng umaga. Humihina pa po ba itong Bagyong Inday at posible ba magdulot pa rin ito ng malawakang pag-ulan? Tama po, no? Bukod sa mga lugar na direktang naapektuhan nito, yun nga yung mga lugar na may wind signals number 2 and 1, gaya nga ng mga lugar sa dulong Hilagang Luzon, Batanes eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan na nasa wind signal number 2. At ganoon din sa mga lugar na may wind signal number 1, gaya nga ng natitirang bahagi ng Cagayan, ang lalawigan ng Isabela, Apayao, yung northern portion ng Abra, lalawigan ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, ay Pugaw at maging Ilocos Norte. Ito yung mga lugar na direktang maapektuhan. Kung nating direktang epekto, yung malalakas na pag-ulan at magdulot ng iba't ibang pinsala sa agrikultura, sa istruktura, at maaari rin yung mga pag-ulan, magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa tabing ilog, mga pagguho ng lupa sa mga lugar na nasa may bandang paanan ng bundok. Bukod pa dyan, yung pinag-ibayong habagat po ay inaasahan din natin na magdudulot ng mga pag-ulan ngayong darating na weekend sa mga nakararaming lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng gitna ng Katimugang Luzon, maging sa Western Visayas at southwestern portion ng Mindanao at maging dito sa Metro Manila, Rapi. So paalala po sa mga nanonood, kahit na wala sila sa typhoon warning signal, yung mga nabanggit yung lugar kanina, makakaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan. Tama po, no? So, for example, over the next 24 hours, simula ngayong araw hanggang bukas, may mga pag-ulan tayo na posibleng umabot hanggang mula 100 hanggang 200 millimeters of rain dito nga sa Occidental Mindoro at saka sa may bandang Antique. Samantala 50 to 100 millimeters of rain naman dito nga sa mga lalawigan karaniwan nasa kandurang bahagi nga ng Central and Southern Luzon kasama ng Metro Manila, ilang lalawigan sa Western Visayas at ilang lalawigan sa western part ng Mindanao. So yung mga pag-ulan na dulot ng pinag-ibayong habagat ay posible rin pong pagbaha sa low-lying areas, mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong napapansin ng mga kababayan natin dito sa mga lugar nito na umuulan nga sa kanilang lugar. So, dapat maging alerto at patuloy din yung pakikipag-ugnayan sa mga local government at saka local disaster risk reduction managing officials. Bukod pa dyan sa patuloy na mag-monitor sa mga updates ng pag-asa patungkol sa Bagyong Inday at sa pinag-ibayong habagat. Hanggang kailan po magtatagal itong enhanced habagat? Well, inaasahan po natin ngayong darating na weekend, may mga lugar pa rin pong tuluyang maapektuhan ng enhanced habagat hanggang sa tuluyang makalabas ng PAR, possibly dahan-dahang mag-subside or mabawasan yung mga lugar na maapektuhan ng pinag-ibayong habagat simula po sa darating na linggo. At may iba pa po ba kayong sama ng panahon na namamataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang may potential pero sa susunod na linggo, we're not ruling out the possibility na posibleng may mabuong sama ng panahon either dito sa Philippine Sea, sa Pacific or dito sa West Philippine Sea na pwede ring makapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya ang tabayanan po ng ating mga kababayan yung pinapalabas nating anunsyo, yung tinatawag nating Tropical Cyclone Threat Potential na available din po sa ating official website. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw sa inyong lahat. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.